O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa mag-asawa na akala mo kung maghahalikan, pero biglang naging halimaw ang lalaki na kinain si Aling Nena. Ang ating bida ay si Shinichi na isang high school nerd boy. Pagpunta niya ng school ay mabilis niyang sinangga ang kamay ng isang bully na babae na binaalak siyang makarate chop. At katulad mo ay magaling din ang kamay ng bida sa pagpisil ng mga malambot na bagay, kahit pa kalagitnaan ng araw. Habang inaantok sa paaralan ay naalala niya ang nangyari kinagabihan. Nang muntik pasukin ng alien ang kanyang ilong. Pero bumahing siya kaya ito naitapon. At ang kanyang kamay ang puwersahang tinira ng uod na alien. Pumasok ang kanyang mga magulang dahil sa kalabog sa kwarto niya at nakita nilang tin-alien niya ang braso. Kaya inakala tuloy ng tatay at nanay niya na nagsasyabo ang bida. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ay nagpaalam si Shinichi para umuwi. At sa daan ay nakita niya ang isang bata na muntik masagasaan ng mayamang may sports car. Kaya iniligtas niya ito. Hindi siya naging biktima ng isekai to another world, pero nagulat siya nang masira ang sasakyan dahil hinawakan ng kamay niya. At nakita pa niyang nagkaroon ng mata ang kanang kamay niya. Natakot ang bida na agad umuwi, at sa kwarto ay binalak niyang putulin ang kaliwang kamay gamit ang kutsilyo. Ngunit biglang naging halimaw ang kamay na parang seafood, na nagsalita na gusto pa daw matuto ng salita ng tao. Kunwari patawa-tawa ang bida pero bigla niyang sinaksak ang halimaw, na sumangga at tinapon ang kutsilyo pabalik. Saka bumalik sa pagiging kamay ang alien. Kinagabihan ay isang lasinggero ang nakakita ng patay na katawan sa lansangan. Samantalang isang babae naman ang nakakita ng nakasampay na dugo ang katawan. Nagising ang bida at nakita ang kamay na alien na nagbabasa ng libro. Naging magaling na ito sa pagsasalita kaya nakakausap na ito ng tao. Sinabi ng alien na si Migi, na kung nagtagumpay lang siya sa pagkain ng utak ni Shinichi ay magagawa na sana ng ulo ng host na maging pang-ipit. Kaya sumagot ang bida na pupunta ng hospital para maputol ang kamay. Pero ayaw ni Migi dahil mamamatay siya at mawawala ang kamay ni Shinichi. Kaya sinabi ng alien na pagbibigyan si Shinichi na kontrolin ang kamay kapag natutulog ang alien. At natulog ang alien dahil napagod na ito at bumalik sa pagiging kamay. Nang kumakain sila ng mga magulang ay nakita ng tatay niya ang balita sa news na maraming namatay sa brutal na paraan. Habang naglalakad ay nag-uusap sina Migi at Shinichi, at biglang pinatigil ng alien ang bida dahil naramdaman nito ang kapwa alien. Inutusan ni Migi ang bida na puntahan ang kinaroroonan ng kapwa alien. Pero tumanggi ang natatakot na bida na tatakbo sana palayo, pero pumulupot si Migi sa isang poste. At sinabing kailangan nilang maintindihan kung anong klase silang mga alien na makakatulong din kay Shinichi. Pagpasok nila sa isang eskinita, ay nakita nila ang isang asong alien na kinakain ng isa pang patay na aso. Paglingon nito ay sinabi ng aso na hindi pa daw kontrol ni Migi ang host nito. At nais nitong makisawsaw kay Shinichi. Kaya sinabi ni Migi na tumakbo na ang bida. Kaya mabilis namang tumakbo si Shinichi. Ngunit crush siya ng isa pang alien na biglang nagkaroon ng pakpak. Saka lumipad na alam kung saan naroon ang bida. Pero ginamit ni Migi ang kanyang humahabang pantusok at sinaksak ang puso ng aso. Dahil dito ay nahulog ang halimaw na aw-aw at namatay ang parasite dahil patay na ang host nito. Ipinaliwanag ni Migi na ganun din siya at mamamatay kapag wala si Shinichi. Isang babae naman ang hinaharas ng tatlong siga dahil gusto rin niyang mahentay at hindi lumaban. Nang walang ano-ano ay may dumating na lalaki na pinagsusuntok ang mga bully at na madaling natalo. Sinamahan ng lalaki ang babae para umuwi, pero bigla siyang pinalo ng tubo ng mga binugbog nito. Ngunit apektado din pala ng parasite ang lalaki na biglang sinabing kakainin ang apat. At naging blade ang ulo nito, na inislice lahat ang mga tao, kasama ang babae. Sa paaralan ay naglaro ng basketball ang mga mag-aaral. Nakashoot ng bola si Shinichi kaya siya muling naging pogi sa paningin ni Satomi. Kaya nang nag-ayos na siya ng bola at dumating si Satomi, ay agad na nagpasensya ang lalaki dahil sa pagdakmal niya sa kayamanan ni Satomi noong naglalakad sila. Pinatawad naman ng babae ang bida, pero kapalit daw ay ililibre niya ang babae ng kape. Pagkaalis ni Satomi ay tinawag siya ng bully na kaklase sa labas. Nagseselos ito dahil sa paglapit ng babae sa kanya. At sinuntok ang bida nating boy labo. Saka pinatid na natamba at kinwelyuhan ng siga. Pero nakialam si Migi na sinuntok ang naitapon na seloso. Kaya natakot ang bully na agad tumakbo. Sa kwarto ay sinabi ni Shinichi kay Migi na concern siya sa nangyayaring pagpatay ng mga parasite sa mga tao. At kailangan niyang may surrender sa autoridad si Migi para mapag-aralan.
Dahil sa paraang ito ay malalaman ng mga tao kung paano patayin ang mga parasite. Ngunit sinabi ni Miggy na ang layunin lang ng kanilang klase ay para mag-survive at wala silang paki sa iba. Kaya nasabi ng bida na walang silbi si Miggy. Kaya tuloy sinabi ni Miggy na pwede niyang tanggalin ang mata, tenga at bunganga ni Shinichi, gamit ang gunting nito. Kaya natakot ang bida na napadapa na lang sa kama. Sa isang mataong lugar ay malungkot ang bida dahil siya lang ang nakakaalam ng lihim ng mga parasite, pero wala siyang magawa. Nang walang ano-ano ay may naramdaman si Miggy na isa pang parasite na papalapit sa kanila. Inutusan niya si Shinichi na umalis. Pero nagpunta si Shinichi sa isang lugar na walang katao-tao. Dahil gusto nitong makaharap ang isa pang parasite. Saka sinabi nito kay Miggy na kailangan nilang lumaban para sa sangkatauhan, kaya napaisip si Miggy. Dumating nga ang lalaking mukhang hindi naliligo. Nakita nito ang sitwasyon ni Miggy na hindi nakuha ang utak ni Shinichi. Kaya sinabi nitong sumama sa kanyang host si Miggy at tiyak na mabubuhay sila ng mahabang panahon. Pinutol ng parasite ang kanang kamay gamit ang naging blade na ulo para may pamugaran si Miggy. Saka tinawag ang kapwa parasite. Dahil hindi gumagalaw si Miggy ay binalak ma-slice ng kalaban ang ulo ni Shinichi. Ngunit mabilis siyang pinutol ni Miggy at nilock sa lupa gamit ang pantusok. Kaya namatay ang parasite nang hindi makabalik sa host. Kaya napatanong ang bida kung niligtas siya ni Miggy. Pero dahil napagod si Miggy ay naging kamay ulit ito para magpahinga. Kinabukasan ay nag-date sina Shinichi at Satomi. At nang may makita silang mga lalaking binabato ang isang kawawang pusa, ay lumapit si Shinichi at pinakawalan ang pusa. Saka sinabihan ang mga kapwa bata na huwag kawawain ang may buhay. Pagtalikod niya para umalis ay binato siya ng mga lalaki, pero sinalo ito lahat ni Miggy. Kaya natakot ang mga bully. Kaya naging mas pogi si Shinichi kay Satomi at nag-holding hands sila sa paglalakad at pagtakbo. Nax, talo ka ni Boy Labo na may jowa. Sa isang tren ay ipinahiya ni Ryoko ang isang lalaki dahil sa pagtsansang nito sa kanya. Saka itinapon nito pagbukas ng tren. Habang naglalakad sina Shinichi at Satomi ay biglang nagsalita si Miggy na lumabas ang mata sa kanyang kwelyo. Sinabi ni Miggy na may naramdaman siyang isang parasite na mabilis ang paglapit patungo sa kanila. At ito ay nasa loob ng kanilang school. Sa flag ceremony ay sinabi ni Miggy na huwag magpahalata ang bida para hindi siya mahanapan ng kapwa parasite. Nagpunta sa stage si Ryoko na nagpakilala bilang transfer teacher doon. Sinabi ni Miggy na huwag makipag-eye contact ang bida pero matigas ang ulo niya kaya nahanapan siya ng parasite. Nag-alala si Shinichi na baka kainin ng teacher ang klase nila na parang human chocolate, pero sinabi ni Miggy na imposible dahil sinasadya ng guro na makipag-blend sa pagiging tao. At pagkatapos ng kanilang klase ay pinatawag ni Ryoko si Shinichi sa opisina para kausapin. Kaya nainggit ang ibang mga lalaki na bakit hindi din sila ipatawag ng sexy na guro. Natatakot man pero nagpunta pa rin si Shinichi sa opisina, at doon ay sinabi ni Ryoko na alam na nila ang isa't isa. Pero hindi daw sila maglalaban dahil ayaw nilang mabisto pareho. At ang nais lang ni Ryoko ay makipagpalit ng mga nalaman nito sa nalaman ni Miggy patungkol sa mga tao. At bago umalis ay sinabi ng guro kung saan sila magkikita kalaunan para magkakilala pang lalo. Mabilis na sumakay ng bus si Shinichi at nagpunta ng isang coffee shop. At hindi nagtagal ay dumating din si Ryoko, kasama ang pinakilala nitong Mr. A. Muntik magkasubukan sina Miggy at Mr. A, pero pinigilan sila ni Ryoko na walang dahilan para gumawa sila ng skandal doon. Ipinaliwanag ni Ryoko na sinubukan nilang mag-meet ni Mr. A, at dahil dito ay nabuntis ang babae. At 100% na tao ang dinadala niya. Saka nagtanong kung ano sila sa paningin ng bida. At nasabi lang ng bida na mga makasarili silang nilalang na tiyan lang ang alam. Biglang tumayo si Mr. A na sinabing aalis dahil walang paki sa mga kausap. Pero sinabi sa sarili na malakas daw ang mga bida na dapat linisin. Bago matapos ay sinabi naman ni Ryoko na wala siyang balak palitan ng host, pero kapag may gawin ang bida na pwede niyang ikainis ay kakainin niya ang buong klase. Saka kinagat ang kutsara na mas malakas pa kay Baki. Kinabukasan sa paaralan ay naramdaman ni Miggy na may kalaban na paparating sa kanila. Kaya nagalit din si Ryoko na naputol ang chalk sa board. Umaatake pala si Mr. A sa mga tao na nais pumasok sa kinaroroonan ng mga bida. Kaya sinabi ni Ryoko na umuwi na ang mga estudyante. Ilan pang lalaki ang sinubukang pigilan ang pagpasok ni Mr. A ngunit maging sila ay inislice ng parasite. Kaya nag-announce ang mga guro na pauwiin ang mga mag-aaral para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Miggy na may plano na siya. Pero balak pala nitong gawing human shield ang mga kasamang estudyante para makonfuse ang kalaban sa pag-atake at maka-counter-attack agad at mapatay ang kalaban.
Pero nagalit si Shinichi sa utak parasite at tumakbo siya palayo sa mga estudyante. Sa daan ay sinubukan siyang mahaylan ni Satomi, pero isinigaw niya sa babae na layuan siya nito. Saka ngumiti na parang natatae. Nagpunta sila sa isang floor na walang katao-tao, kaya naramdaman sila ng may matutulis na ngipin na kalaban. Nasabi ni Shinichi na dalawa sila laban sa nag-iisang kalaban. Kaya naisip ni Migi na magiging advantage nila ito. Saka pinuton ni Migi ang isang paang bakal ng upuan at ibinigay sa bida para gawing armas. Tinago niya muna ito para maging secret weapon. Biglang dumating si Mr. A mula sa binasag nitong bintana. Kaya nagulat ang bida. Sinabi pa ng kalaban na sinarhan lang ng bida ang tatakbuhan sana nito. Inatake ni Mr. A ang bida gamit ang blade ulo nito, pero mabilis din siyang pinagtanggol ni Migi. At naglaro sila ng thumb wrestling. Inutusan pala ni Migi si Shinichi na maging offense ito. Kaya habang naglalaban ang dalawang parasite ay unti-unting lumalapit si Shinichi sa kalaban, at nang makalapit ay inilabas nito ang itinagong pangtusok, at buong lakas na sinaksak ang kalaban. Nasaktan si Mr. A at nagdugo ang katawan nito na parang tubo. Kaya tinusok pang lalo ni A ang tubo sa katawan para matigil ang pagdurugo. Tumakbo si Mr. A para puntahan si Ryoko dahil balak niyang makipag-combine dito. Ngunit paglapit niya sa kwarto ay nag-iwan ng pasabog si Ryoko at tumalo ng bintana. Kalaunan ay nagkita sina Shinichi at Ryoko para sana maglaban dahil nais ng bida na patayin ang halimaw. Sinabi naman ng halimaw na ipinadala daw siya doon para kainin lahat ng mga tao. Saka inilabas nito ang mga talam-talam sa ulo kaya naghanda rin si Migi. Nakita ni Ryoko na magkatandem ang dalawang bida kaya bigla din itong tumigil at umalis. Sa kwarto ni Ryoko ay binisita siya ng kanyang ina para kamustahin. Pero dahil parasite ay nagpaalam si Ryoko na umalis muna para maglakad-lakad sa labas. Ngunit pinilit siya ng ina na kausapin siya, kaya lumingon ang halimaw. Pero agad nalaman ng ina na hindi ito ang anak. Tatawag sana ito ng pulis nang bigla din siyang patayin ni Ryoko. Samantala ay nagising si Shinichi na naglaho ang kamay kaya napasigaw. Pero naroon lang si Migi na naging pusa na may mata. Sinubukan daw nitong umalis muna para makita kung gaano siya tatagal na walang host. Sa hapagkainan ay nagpaalam ang mga magulang ng bida dahil aalis daw sila para mag-tripping. Pero ayaw ni Shinichi dahil nag-aalala siya sa mga magulang na makaharap ang mga alien. Napansin ng kanyang ina ang pagbabago kay Shinichi kaya nagtanong. Pero sinabi ng bida na ayos lang siya saka umalis. Sa daan ay naiisip niyang hindi niya pwedeng ipagtapat ang tungkol kay Migi dahil pwedeng malagay sa panganib ang ina at ama. Habang nag-uusap sina Migi at Shinichi ay biglang pumasok ang ina. Kaya nagalit si Shinichi na sinigawan ng ina na huwag basta-basta pumasok nang hindi kumakatok. Kaya nang kumakain sila ay umiyak ang ina ng bida na nagtampo dahil sa pagiging bastos ni Shinichi. Kaya nagdahilan na lang ang bida na naging moody lang siya dahil sa balak pag-travel ng mga magulang. Kinabukasan ay nagpaalam ang mga magulang ng bida dahil pupunta na ang mga ito sa kanilang getaway vacation. May isang lalaki at babae na nakasakay ng isang sasakyan. At dahil naistorbo ang lalaki sa kasamang babae na hindi alam gumamit ng seatbelt ay nahulog sila mula sa kalsada na naaksidente. Parasite pala ang babae na nang maramdaman ang pagkamatay ng host ay ninais nitong lumipat sa lalaki. Kaya pinutol niya ang ulo nito at lumipat. Samantala habang naglalakad si Shinichi ay may nakita siyang mga gangster na binubugbog si Kazuki. Aalis sana siya pero naalala niyang tao pala siya at hindi hayop. Kaya umawat siya sa mga gangster. Ngunit siya tuloy ang sinuntok ng isang taba. Saka siya pinapaalis. Ngunit hindi umalis ang bida kaya muli siyang binugbog ng isa pang siga. Inapakan ng siga ang kamay niya at mabuti na lang dahil tulog si Migi. Lumapit ang chicks ng gang na si Kana at nakita ang mata ni Shinichi. Pero natakot siyang bigla nang makita na kakaiba ang bida. Saka umalis ang siga. Sa paaralan ay nagpasalamat ang isang malaking tao kay Shinichi dahil sa pagtatanggol nito sa kasama niyang binuli ng mga gangster. Paglabas nila ng school ay nakasalubong nila si Kana na nagulat dahil may GF na ang bida. Pero sinabi nitong naramdaman niyang may tinatagong masama ang bida. Dahil nagselos ang boss ng gangster ay anabangan nila ang bida kasama si Satomi. Binugbog nila ang nerd sa kakinuha ang babae para daw gawing lechon sa Tommy. Inutusan nila ang bida na umuwi na, pero sinubukang lumaban ni Shinichi kahit na madali lang siyang pinagsisipa at gulpi ng mga sakit ng lipunan. Nagsalita si Migi na gising na pala, pero pinagbawalan siyang makialam ni Shinichi. Saka pinaliwanag niyang magkaiba kasi ang ugali ng mga hayop at tao, kaya minsan ay kailangang ipagtanggol ang iba kahit mas malakas ang kalaban. Na-corner sa pader si Shinichi, kaya biglang naging patalim ang mga daliri ni Migi. Pero binawalan pa rin siya ng bida. Saka nagsalita bigla si Kana na inawat ang mga siga.
Dumating bigla ang grupo ni Kamiho at naabutan ang panggugulpi ng mga cancer ng society. Kaya excited silang nais makaganti sa mga pasimuno ng gulo. At nagrambolan ang magkabilang grupo. Dahil naging hero si Shinichi sa paningin ni Satomi, ay nilunasan ng babae ang kanyang mga sugat. At dahil nakuryente si Shinichi ay sinabi niyang umalis ang mga magulang niya at welcome ang babae na matulog doon. Pero umalis pa rin si Satomi. Nagulat siya nang biglang magsalita si Kana na sinundan pala siya. Nagpalusot ang babae na gusto lang daw nitong mag-sorry sa bida. Saka nang mag-shake hands sila ay may naramdamang kakaiba ang babae sa kamay na hawak. Kaya pumasok agad ng bahay ang bida at sinabihan siya ni Migi na mag-ingat kay Kana. Samantala ay masaya ang mga magulang ng bida sa pamamasyal. Ngunit nagulat silang bigla nang may lumabas na halimaw sa likod ng babae at pinutol ang ulo nito sa harap ng asawa. Tinawagan ng tatay ni Shinichi ang anak at sinabing may nakaengkwentro silang halimaw. Saka din ito nawalan ng malay sa telephone booth. Pero walang magawa ang bida na hindi alam ang nangyari sa mga magulang. Hindi makapag-isip ng husto ang bida na sinisisi si Migi dahil sa pagkumbinsi sa kanya na hayaang mamasyal ang mga magulang. Pero napatigil si Migi na sinabing may paparating na parasite. Kumuha ng kutsilyo si Shinichi dahil galit daw siya. Pero nang pumasok ang nanay niyang pinagbahayan ng alien parasite, ay naging parang tanga ang bida na ipinipilit kay Migi na kaharap nila ang kanyang ina. Dahil dito ay hindi makagalaw ng husto si Migi. At nagkaroon ng pagkakataon ang kalabang parasite na maging blade ang mukha at matusok ng espada ang dibdib ng bida. Dahil dito ay bumagsak ang bugok na bida. Saka sinabi ng peking Nabuko na kasunod na mamamatay si Migi. At muling umalis. Agad namang ginawa ni Migi ang posibleng solusyon para hindi tuluyang mamatay ang bida. Umalis siya sa kamay ni Shinichi at pinasok ang nabitak na dibdib ni Shinichi. Pinagtibok niya ang dibdib ng lalaki para patuloy na mag-circulate ang dugo nito. Kinagabihan ay nagsalok pa ang parasite ng tubig sa gripo. Saka ipinainom ito sa wala pang malay na bida. Pagkalipas pa ay nagising na si Shinichi. Sinubukan nitong isuot ang glasses pero naging malabo ang paningin niya kaya tinanggal niya rin. Nakita niya ang katawan sa salamin at naisip niyang si Migi ang nanggamot sa kanya. May tumawag na agad sinagot ni Shinichi. Galing pala ito sa ospital kung saan nakonfine ang tatay ng bida at ligtas daw ito. Kaya sinabi ng bida na pupunta siya doon. Paglabas niya ng pinto ay nakita niya si Satomi na pupuntahan sana siya doon dahil ilang araw na siyang hindi pumasok. Kaya malungkot na sinabi ng bida na naaksidente ang ama niya at pupuntahan niya ito. Saka nagpaalam sa babae na hindi muna papasok sa school. At sa isip ng bida ay nais niyang patayin ang parasite na damali sa kanyang ina. Sa barko ay nag-aalala ang lalaki na baka puntahan ng parasite ang tatay niya at tapusin na ito. May concern na babae na kinausap siya, at dahil saktong alam ng babae ang hospital ay nagpatulong si Shinichi. Sa ospital ay kinausap ng mga investigador ang tatay ni Shinichi, at sinabi sa kanya na buhay pa ang asawa niya. Kaya hindi makapaniwala ang tatay ng bida. Naituro naman ng babae ang hospital na hinahanap ng bida. Kaya mabilis na pumasok si Shinichi na pinuntahan ng ama. Pero nadismaya siya nang binawi ng tatay niya ang sinabi na nakita niya ang isang halimaw na pumatay sa asawa. Nais pa sanang sabihin ni Shinichi na patay na ang nanay niya, pero pinigilan siya ng ama na ayaw makinig. Kaya alam ni Shinichi na alam ng tatay niyang patay na ang nanay niya. Hindi lang kasi makapagsalita si Shinichi tungkol sa mga halimaw dahil hindi payag si Migi. Ibinigay niya ang pagkain sa ama. Saka sinabi ng ama na magpunta siya sa isang hotel malapit doon. Kaya nagpunta nga si Shinichi sa hotel. At nakita niya ulit si Maki na nang asikaso sa kanya. Kitang-kita naman ni Shinichi ang hospital. Kinagabihan ay kinausap siya ni Migi na sinabing dahil sa pagligtas niya sa bida, ay nagkaroon din ito ng pagbabago sa sarili. Nagkaroon siya ng kahinaan na kinakailangan niyang matulog ng 4 na oras kada araw. At sa loob ng mga panahong ito na wala siyang malay ay si Shinichi na ang bahala sa kanilang kaligtasan. Lalo na kapag inatake sila ng mga kalaban. Kaya naging listo nga si Shinichi lalo na sa gitnang araw para siya ang magbantay. Nilapitan siya ni Maki na nakipagkilala at nagtanong kung may GF na ang bida. Pero biglang sinabi ni Migi na may kalaban, kaya nagtanong si Shinichi sa babae kung nasaan ang tabing dagat. Hindi pa tapos ng babae ang sasabihin pero tumakbo agad ang bida at nakarating siya sa isang seawall. Nagtanong si Migi kung pwede ba niyang patayin ang peking nanay ng bida. Na sinagot ng galit ni Shinichi na oo. Sumunod ang napagod na Maki na tinuro ang tamang daan. Pero nagulat siya ng parang ninja na tumalon lang si Shinichi sa kabila ng pader. Naging matalas ang paningin niya na nakita ang dulo ng pader kung saan naroon ang infected na gusto niyang patayin. Nilapitan niya ang nagulat na lalaki na naramdaman ni Migi na utak tao pa naman.
Nagsasalita ang lalaki nang biglang sumabat ang bunganga ng parasite na nagsalita. Alam ni Miggy na mula pa nga hanggang dibdib daw ang kinaroroonan ng parasite, na nakangiti dahil may nakitang kagaya ito. Nagkwento si Mamoru na noong iniwan daw siya ng asawa ay ninais niyang magpakamatay pero hindi niya magawa. At habang pinagmamasdan niya ang sunset, ay nilapitan siya ng isang parasite at agad na tinalon sa leeg. Ngunit dahil sa pagpalag ni Mamoru ay nahulog siya sa dagat. Biglang lumabas ang parasite ni Mamoru at sinabing noong kukunin na sana nito ang utak ni Mamoru, ay naramdaman niyang hindi ito humihinga. Kaya agad siyang nakipag-merge sa host at naging bunganga ito at naligtas si Mamoru. Nagtanong si Mamoru kung ano naman ang kwento ng bida. Kaya nagpakilala ang bida at si Miggy. Saka nagpunta sila malapit sa hospital para bantayan ang ama. Naiyak na lang si Mamoru nang marinig ang kwento ng bida. Saka sinabi nito bago umalis na masaya siyang tutulong sa bida kung kailangan. Sa hotel ay ginising ni Miggy ang bida. At ipinaliwanag dito kung bakit biglang naging mas mabilis at malakas ang bida. Ipinakita nitong kayang-kaya niyang magparami. Pero hindi pang matagalan kaya kailangan nilang agad bumalik sa host. Sinabi ni Miggy na noong inayos niya ang puso ng bida ay malakas daw ang heartbeat ng bida kaya ilang parte niya ang nazama sa blood flow ni Shinichi. Naging masyadong maliit ang mga particles ni Miggy sa katawan ni Shinichi kaya hindi na niya makaantak ang mga ito. Kaya naisip ng bida na kaya pala hindi siya makaiyak nang nagpunta siya ng hospital na hindi tulad ni Mamoru na iyakin. Minsan ay tinawagan siya ni Mamoru na sinabing naramdaman nito ang pagdating ng hinahanap ng bida. Kaya agad sinabi ng bida na tumakbo na si Mamoru. Dahil kung malaman ng kalaban na naroon pa ang utak ni Mamoru ay papatayin siya. Kaya mabilis na umalis si Mamoru palayo sa parating na kalaban. Maging si Shinichi ay mabilis ang pagtakbo para puntahan at iligtas si Mamoru. Ngunit sa daan ay biglang sinabi ni Miggy na inaantok ito. Pero nagawa pa nitong matalim na espada ang sarili bago nakatulog. Dahil mataba ay napagod si Mamoru. Pero sinabi ng bulate nito na mag-shortcut siya sa gubat. Ngunit dead end ang napuntahan niya at paglingon niya ay naroon na ang peking Nabucco. Nalaman ni Nabucco na katulad din ni Shinichi ang kaharap na may utak pa ang tao. Kaya inilabas nito ang maraming blade para patayin si Taba. Lumaban ang parasite ni Mamoru, pero mas mahina ito dahil sa mahinang katawan ng host nito. Nasabi ng bulate ni Mamoru na malakas nga ang kalaban pero paulit-ulit lang ang attack pattern nito. Saka muli silang lumaban. Ngunit natusok ang puso ni Mamoru at sugatang nahulog. Naramdaman ni Nabucco ang pagdating ng isa pang mas mahina ang signal na kauri. At nagtaka siya dahil nakita ang inakala nitong patay na. Iniangat ni Shinichi ang armas kaya inilabas din ng halimaw ang pangit na mukha. At sinabing papatayin din si Shinichi katulad ni Mamoru. Umatake ang kalaban na inakalang madali na lang mapatay ang bida dahil tao lang ito at tulog ang parasite niya. Pero nakailag-ilag si Shinichi kaya nagtaka ang kalaban. Nakikita daw ni Shinichi ang pag-atake ng kalaban dahil sa pagbabago sa sarili niya at nagawa pa niyang masangga ang atak ng kalaban. Nakita ng bida ang nakahandusay na Mamoru, kaya mabilis siyang umatake at nasaksak ang kalabang nasugatan sa tiyan. Naisip ni Shinichi na tagpasin ang leeg ng kalaban na mabilis niyang natabasan. Pero nang muli sana siyang aatake ay ipinakita ng halimaw ang scar sa kamay ng ina ng bida, kaya natigilan. At nasugat tuloy siya sa noo. Muling bumangon ang halimaw na tatapusin na daw ang natamba na bida. Ngunit bigla siyang tinabas-tabas ng parasite ni Mamoru, kaya nahulog ang katawan ni Nabucco sa dagat. Pero naligtas si Shinichi. Lumapit si Mamoru at sinabi ng uod nito na pare-pareho ang tina-target ng kalaban kaya itinabi muna niya ang puso ng host. At naisahan ang kalaban na natigo. Pagkaraan pa ay nagpaalam na si Shinichi kay Maki na nalungkot nang sinabi ng bida na hindi na siya babalik. Kaya nagpaalam na lang ito. Dinala ng tatay niya ang bida sa lugar kung saan sila namasyal ng asawa. At sinabi sa anak na mahal niya ang anak at asawa. Nang alam ni Shinichi na ligtas na sila ay bigla na lang itong nakatulog. Kalaunan sa school ay naramdaman ni Kana ang pagbabalik ng bida. Ngunit katulad din niya si Satomi na nakita rin ang naglalakad na bida. Na naging mas tigasin at pang chick boy na ang itsura.